So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share at lalagay natin to sa playlist. Yan. Topic natin ngayon po ay tungkol sa money. Yan. Money. So part 5 or 4. Okay. So ngayon po ay September 5, 2023. Martes. So vlog tayo kaunti. So ganoon po talaga ka yung pagpapatuloy, nakikinig ako sa last video, then inintindi ko talagang may sense talaga sinasabi ko na kailangan talaga siyang planuhin, hindi yung basta-basta gastos lang, di ba? So kahit mga kunting yung bariya, 20-20, talagang disiplina lang talaga siya, hindi siya pwede na na basta trabaho ka lang, school ka lang, din gastos lang ng gusto mo. Parang talagang gusto natin ng financial freedom. Oo, na magagastos mo o magagawa mong lahat ng gusto mo, pero lalo na yung pag-aasawa mo, kailangan talaga siyang malawak yung pag-intindi at malalim yung bulsa mo, hindi siya yung basta-basta lang. Kasi ang unahin talaga is saving money and making business, di ba? Earning money and savings or investment or trading o basta anything na pagkakitaan. Kasi ngayon bihira lang tao yung makapag-ipon ngayon. Kahit marami ding umaasa sa loto, then bihira lang talaga. So kung tataya naman sa loto or isa-isa lang at saka may panghulog ka rin. Kung tataya ka, may panghulog rin. Totoo talaga siya. Hindi lang yung pera mo nahuhulog lang lahat sa taya. So may taya ka rin sa sarili future mo. Kung may pambili ng mga shake, mga gusto mong chichirya, may hulog ka rin. Every time na may hulog ka, kahit kunti-kunti. Hindi naman talaga kailangan na yung ipon mo ay palakihan. Tanti lang consistency. Bibili ka ng ganito, hulog ka. Kung ganito naman, hulog ka, di ba? Kahit di naman siya kailangan na malaki talaga. Sa importante lang na may madukot ka, mahulog para may madukot in emergency. Di ba? Yun. Bira lang kasi yung taong ganun eh. Ngayon, ang nahiligan sa mga tao ngayon sa pera nila na pinaghirapan nila, ipupunta lang sa bisyo. Ang iba pupunta lang sa mga chicks, di ba? Mga bars. Ang iba, kadalasan yung normal yung most common. Then bumibili ng alak, sigarilyo, or pang drugs nila, o shabu, or cocaine, or maggalagala, mag travel, di ba? Yung mga pasyal sa mall. Basta wag lang malaki ang gastos. At or kung hindi naman, iba namang bisyo naman sa mga gamit-gamit, sobrang appliances, sobrang mga stuff sa bahay. Okay, so like, subscribe dito sa ating video para masundan natin to. Yun lang din na ang pera natin nasasayang na yun talaga ang pera natin na pupunta lang talaga sa upa, pagkain. Meron na talagang naka-designido na talaga, naka-design na mga gagastusin mo sa pera mo. Ano naman talaga most common na sa tao nagtatrabaho, nag-aaral para makatrabaho, para pangbili ng pagkain niya. Yun naman talaga ang most common na routine sa araw-araw. Siyempre kung may entertainer or mga singer sa ibang bansa, siyempre pangbili ng gamit, pangpaganda, yun. Kapital talaga. So, to earn na money is you need to spend money. So, saan tayo kumukuha ng spend money? Panggastos ng kapital natin, siyempre dalawa lang yan. Pag-ipon mo or nangungutang. So, depende lang sa confident ang tao kung gaano ba siya galing or ganon. Example, di ba? Ang pinakamahal din na pag-aaral talaga is pilot. 6 months, 1 million ang semester. Talagang per schooling. Then mahal siya ang pinakamahal talaga, pinakamahirap na trabaho. Yan lang din. Pero pag hinayang ko talaga na
Yung iba, grabing trabaho nila, naghihinayang o nagdi-discourage ako na grabing trabaho nila at ginagastos lang nila sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa kanila. At the end, parang walang nangyayari. Parang hindi nag-uusbong, hindi nag-i-improve, hindi naman tayo judgmental. Talagang kung gusto natin may upgrade, may pagbabago sa buhay, mag-ipon talaga kahit kunti-kunti. Hindi doesn't matter, hindi siya base kung gaano kalaki, importante ang hulog mo. Importante is may nahulog ka piso, 5, 10, hindi yung paartihan. Mahulog lang ako pag 1,000 lang ang kita ko, hindi. Kasi lalo na kung depende rin sa status ng tao. Kung siguro kung may anak, asawa na, 2 anak, ako wala pa akong ganyan. Pag-usapan natin sa love story mamaya. So kung ganun, magastos talaga. Kahit 1,000 pa yung sahod mo per day, kahit 1,500. Kung may panggastos ka talagang, may pamilya ka, 2 anak, mahirap na talaga ngayon, kahit isa. Kasi yung sweldo mo, ganun lang siya, kunti lang yung tinaas. Yung 1,500, yun ang pinakamataas na sweldo. Pero yet, ang makaya lang sa ekonomiya, 300, 500 lang ang sweldo din. Ang bilihin, mahal lahat. Lalo, maliban lang kung sa abroad ka, malaking sweldo. Kung nagtitipid ka rin, kung maambisyoso lang din ang tao, nauubos lang din yung pera. Yun, realistic lang tayo. Mauubos lang din yung pera natin na pinagharapan. So, salamat sa papanood dito. Kasi, panonood nyo dito, di naman sayang yung oras nyo dito sa akin. Talagang, kaalaman with experience. Talagang, makikita mo na, hindi talaga yan kailangan na bongga ka, sikat, maraming sarap yung mga pagkain mo. Talagang being happy is being lived by simple, 'di ba? At importante na may kaalaman ka at malalim yung bulsa. Yung malalim yung bulsa, marami kang pera, 'di ba? Hindi naman kailangan ng milyones, 'di ba? Kung milyones, extra blessing na 'yon, mga extraordinary blessing. Yun din ang iba na pag nananalo din sa loto, nadidisgrasya din ang buhay, di ba? Parang galing din sa walang-wala, din nabiglaan na mayroong maraming pera, hindi alam yung gagawin, siyempre pamigay, giveaways. Siyempre babait naman di ba? Pero actually na ending na pinapatay, tinutulis, wala din lulukuhin. So siyempre masama talagang isip ng tao, talagang natural talaga yan. So kung may pera, sasaktan ka rin. Kung wala ka ring pera, wala rin magsasagip sa iyo, sasaktan ka rin. Pareha lang talaga. It's human, is talagang nature talaga sa tao na maging bad talaga. Hindi naman natin tinitignan lahat ng tao bad, masama. Meron talaga tayong human nature na ganun talaga. Pag wala kang pera, ka na, di-discriminate ka na. Pero pag may pera ka, ang lambot-lambot, diba? Ang lambang-lambing. Hindi naman ang importante talaga is habit at yung pagkaugali ng tao. Money is just reflection lang yan sa pagkatao natin, ugali natin. Yung paano ko nasabing reflection or ugali ng tao. Sample, kung pagtanda mo naghihirap ka, siyempre reflection yun noon sa gawa mo noong kabataan pa na bisyo tayo, walang ipon, walang investment, walang pinagkakitaan, negosyo, hanggang trabaho lang. So yung hindi nagpaplano, nagsisave din pagtanda nun, then wala kasi nagtatrabaho ka na may pamilya ka, di ba? Hindi naman natin i-discourage ang may pamilya. Talagang may time para diyan, may discussion para diyan. Lalo na hanggang busy ka sa paghahanap buhay. Siyempre, nako-compromise na yung health. Siyempre, ang ipon nila, yung pera, kulang lang yan pag magkasakit ka na. Lalo na example, high blood. Excuse me po. Si Mike Enriquez. Excuse me. Oh, excuse me. Oh, excuse me. So, excuse me ha. Excuse me po. Namatay na si Mike Enriquez. Kawawa naman. Kasi may kidney failure, kidney failure, diba? Ayon sa mga balita-balita. Dialysis yun. Marami naman siyang pera, diba? Matagal na siya nag-ipon, ng investment. Pero pag ang buhay ng tao, limitado lang talaga at yung pera. Yan ang kailangan na habang buhay,
habang buhay tayo, nagpakabait tayo sa kapwa tao, pag tayo gumagawa ng masama, do good things, huwag magloko, huwag mandaya. Talagang normal lang talaga sa tao manglamang, yun talaga na mangdadaya. Oo. Pero yun ang dahilan na may religion tayo, kahit may religious nga, makagawa nga ng kalokohan, di ba? Yun ang masasabi natin na bihira lang yung taong totoo, bihira lang yung taong sarili, yung kung totoo tayo, kung sino tayo sa sarili natin, hindi yung ano lang dikta ng society, dapat itong uso ngayon, ito dapat gagawin mo. Wala, what if, sabi ng uso ngayon, nakikita mo sa TV, puro kabitan. Ang tanong, at saka may sakit, walang pera, gagaya ka ba sa kanila? Kasi yun ang sabi ng society, di ba? Yung kabuuan, di ba? Society, yung mga maraming tao, gagaya ka ba nun na puro bunga-bunga, social ang lahat ng gamit? Oh. Wala, hindi nga question kasi ang sa society, sa social media, hindi tinuturo paano maging mayaman, maraming pera at saka peace of mind. Kasi ang problem talaga ng buhay ng tao is pera talaga. O, bakit ka nagtatrabaho? Kasi may pangangailangan ka. O, di ba? Yung love life at saka yung anak, siyempre medyo extra na yun. Pero ang iba kasi may anak pa, may bisyo pa, wala pang trabaho, di ba? Mahal ang bilihin. Kahit may kunting trabaho dito, hindi siya talaga sapat. Yun ang totoo talaga. The reality of the money, talagang hindi siya enough. Enough lang siya, makakain ka lang talaga. Oo. Yun na siguro, na-realize ko talaga, hindi siya nakamatter sa anong pera na meron sa iyo. Importante dito is knowledge. Kasi gaano pang garami yung pera mo, kapag nagkasakit ka at saka hindi mo alam yung gagawin mo, bigla lang mawawala lahat ng pinaghirapan natin. Yung kawawa lang, di ba? Magkasakit ka lang. Una, o lulukuhin ka sa scam, di ba? Wala kang ipon, wala kang savings, di ba? Kahit ng mga natago-tago, or kumakain ng healthy foods. Talagang knowledge power talaga. Knowledge is power. Hindi siya pwede na, hindi na ako kasi i-excuse mo siya kasi busy ka, hindi na ako magbabasa ng libro, hindi na ako magsa-search. Baka yung free time natin, baka in-spend na natin sa pangliligaw-ligaw, pag chicks, di ba? Iinom-inom, bisyo-bisyo, gala-gala, pag sports. Hindi ko naman sinasabing masama yun. Pero actually, we are being responsible sa ating sarili. Baka mobile games lang iniisip nila. Diba? So, time is limited in this earth. Then, araw-araw, busy tayo. Marami tayong gagawin. Siyempre, pag may pamilya ka na, medyo busy na talaga. Super busy na talaga. Lalo na, importante na kung pumasok ka sa relationship, may pera ka at gusto mo. At alam mo yung partner mo. Yun ang problema, minamadali nila. Diba? Hindi naman tayo bitter dito or masamang tao. Kino-correction lang natin na bago tayo pumapasok sa ganang paraan, sa ganyang sitwasyon, siguraduhin natin na nakahanda tayo. Na at may pera ka at alam yung gagawin kasi magastos talaga yan. Hindi talaga, example, ang baby nagkakasakit o na pneumonia or na ICU or kahit anong klase, basta ang bata talaga sa akin, bata talaga, gastos talaga yan. Hindi yan, okay naman, cute naman ang baby talaga, alam naman natin yan. Pero may mabigat na yan, nakasunod talagang responsibility yan. Kung magkasakit yan, kung hindi ka nakapag-ipon, di ba? Walang kasalanan ng bata. Normal talagang magkasakit yan. Ang problema dyan, yung ang magulang, hindi nakapaghanda, hindi nakaipon kahit konti. Di kawawa ang baby, di ba? Kung ano mangyayari, di ba? Ang bill, hospital bill, yung pagpalibing, mahal lahat ng bagay, napakamahal. So, hindi lang for the sake na kailangan ko lang ng may baby, cute lang, hindi talaga ganun. Talagang mahirap din talaga. Yan ang test paper, yan ang exam ng mag-asawa. Di ba? Importante na matured saka ready, hindi yung basta-basta lang. Diba? With quality, hindi yung basta lang, meron lang. Diba? So, dito lang muna yung financial natin, pag-usapan natin, pagpapatuloy natin tungkol sa
financial talks. So thank you so much po. Aba peace, people.